What's up mga paps? So, it's rainy Saturday morning. Tingnan mo. Maulan. Lakas ng ulan. May bagyo yata eh. So, today, babalik tayo sa Astral Cainta. Teka, nagbabox lang ako. Babalik tayo sa Astral Cainta kasi tingnan mo naman yung nangyari sa head unit natin. So, binili natin yan mga April 12. So, mga almost or more than 3 months pa lang. Pero wala na, ayaw na mag-power on. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Nung last Saturday pa tumigil yan eh. Pero hindi ko agad nadala kasi may lakad ako. So, una, intermittently nag-on pa siya. Kaso yung front speakers ayaw na gumana. Tapos, nung on the way home last Saturday, tuluyan nag-turn off na. Tapos wala nang power. So sinilip ko yung loob, wala naman ako nakitang mga kable na disconnected eh. So I'm not sure kung ano yung problema, hindi ko alam. Wala naman akong naamoy na parang sunog. So feeling ko hindi naman siya na-fry. Pero yun, ayaw niya na mag-power on. So pupunta tayo ngayon sa Astral Cainta, babalik tayo dun sa shop and let's see kung ano yung gagawin nila. Ang alam ko may 1-year warranty. Ang problema, nung pinagawa natin to, parang nakalimutan kong kunin yung resibo sa kanila eh. So, di ko alam kung ano mangyayari, pero i-check natin. Meron naman tayong vlog, pwede naman natin pakita yung video sa kanila na binili natin to talaga sa branch nila. Pero yan ang problema ngayon, ayaw mag-on. Walang power. So, balik tayo. I-update ko kayo later on once na makarating tayo. Medyo umulan, hindi ko rin alam kung baha eh. So, update tayo later once na nandun na tayo sa may Astral dyan sa Cainta. Let's do this! Throw your hands up if you with it. Drop it. Dito tayo sa Astral ngayon. Papacheck lang natin yung unit natin kasi ayaw na mag-power on. So, tingnan natin kung ano yung pwede nilang gawin. Okay, so parang hindi tayo pinapansin dito. Ganito yata yung service yata talaga ng Astral. Pagka back job, parang hindi ka papansinin. Yung nagbenta sa atin dati, dinadaan-daanan lang tayo. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, dahil nga dinadaan-daanan lang kami nung frontliner nila, ang ginawa ng asawa ko, lumapit na at sinabi yung problema namin. And sabi niya, babalikan niya raw kami, may ginagawa lang yung technician. Reset mo kasi okay. Parang computer na rin po kasi ito. Bigla na lang siya? Oo, bigla na lang. Hindi, una, nag-on, tas namamatay. Tas nag-on, namamatay. Tas nag-on, pero wala nang front speaker. Ayaw na tumunog. Panglikod na lang. Kasi naka-amp ako eh. Naka-up ko eh. Oo, tapos, biglang after nun, wala na talaga. Ayaw niya na mag-on. Walang kung ano nangyari dyan. Di ba fuse lang yan? Ganun? Sa power. Pero ganun ba talaga yan, kuya? Pag inon mo yung baterya, automatic nag-on na agad yung radyo. Di ba dapat ipa-power mo muna? Yan, sa susi. Nakasama, naka-on yung susi. Pero pag hindi, dapat hindi yan naka-on. Oo, ganun naman siya. Pero, di ba dapat pag inon mo, iilaw lang siya tsaka may pa-power? O automatic po yan. automatic. Ganyan po yung design na ano. Pagka inon mo, automatic mag-on. Hindi ba nasisira yung kunyari nag-i-start ka kasi di ba yung... Hindi naman po. Okay naman yung ano niya. Kaya nangyari dyan, bakit tayo na? Wala na. Parang wala pang April 12 lang namin yan inano eh. So ang ginagawa ni Kuya ngayon, nire-reset niya yung unit. Tingnan natin kung magpa-power on ulit. Walang negative.
So, binili natin tong unit last April 12 eh. So, mga more than 3 months na. Wala naman tayong problema sa kanya. Paminsan-minsan, bumibitaw yung wifi niya sa Android Auto. Pero, di naman palagi nangyayari yon. Pero suddenly, bigla na lang intermittently, namamatay na yung, nawawalan ng power. Tapos, nag-on, pero wala na yung front speakers niya. Tapos namatay. Nag-grocery kami, pagbalik namin, pag-on ayaw na. Pag-on ng engine ng car, ayaw na mag-power on ng head unit. So kasi, dapat nung in-install yan, pag in-on mo yung engine, automatic mag-on yung unit. Tapos automatic magko-connect sa wifi dun sa Android Auto. Wala sa loob, sir. Okay, sige sir. So, chinecheck ni kuya kung anong problema. Wala raw, pero may negative naman kuya no? Buo yung supply niya. Sige, buo yung supply. So, check natin kay kuya later. So, at this point, na-check na ni kuya yung power supply. Wala namang problema. Meron namang power. May positive, may negative. So, ang gagawin niya, i-check niya further sa loob. And titingnan niya kung meron siyang magagawa for us to be able to boot up and power on the unit again. So, ayan. So, kuya, iiwan namin yung unit. Paano gagawin? Nag-iwan ba ako ng phone number sa iyo? Ayaw ko mag-alap. So, yan ang gagawin, kuya. Mag-iwan ba ako ng number ko? Tapos, gaano katagal? 1 week yata yan. 1 week? Papalagyan natin. Okay. So mag-iwan, i-text nyo ba ako, i-chat or anong mangyayari? So noong una, hindi ako makakakuha ng malinaw na sagot kay kuya, pero sabi niya sa akin, ibabalik daw sa manufacturer itong unit for further testing. Kuya, wala na talaga, ayaw na talaga mag-power. Okay. Pero yung unit, wala namang problema yung mga connection. Very good. Oo, yung wiring. Walang problema. So yung pinaka-software lang niya talaga. Okay, so yun yung mangyayari. Ibabalik yata sa supplier yung unit. O baka may papalitan daw na pyesa, tapos ibabalik. 1 week daw yung usually it will take 1 week to replace. Tapos sabi ni kuya, i-chat na lang raw or i-text na lang raw ako. Mag-iwan ako ng number. Pangalan at saka number. Zero nine one. Ano yung number mo? So ayun na nga, ibabalik raw sa manufacturer yung unit natin and mga 1 week daw to bago ma-repair ulit. Ang hindi ko lang gusto sa sinabi sa akin ni kuya na frontliner is pag daw may nakitang piyesang papalitan, is babayaran daw namin yung cost ng piyesa. Eh di ba nga, ina-advertise nyo na meron kayong 1 year warranty. So bakit ko babayaran yung piyesa kung wala pang 3 months, defective na yung unit nyo? Parang naglolokohan lang tayo dito, Astral. But anyhow, that remains to be seen. Sabi ni kuya, usually it will take 1 week nga raw to repair the unit. Nang hingi kami ng any document pero wala sa amin binigay. Nang hingi din kami ng number sa kanya pero hindi siya nagbigay at nag-advise na lang na gamitin na lang namin yung number sa page nila sa FB. Pinakita lang sa amin yung unit na may kapirasong papel na nakadikit na nilagyan ko ng pangalan at mobile number at ipapadala raw yon sa manufacturing. So ayan, waiting game muna tayo. By now, let's see kung ano mangyayari. So far, medyo frustrating yung experience dito sa Astral and frustrating din yung aftermarket support nila, lalo na dun sa tao nila sa frontline na parang walang pakialam basta nabenta na sa'yo yung unit. But that's my own take. Let's see after a week if Astral Cainta will be able to redeem their poor after-sale support. I will post another vlog once makuha natin yung unit from repair.
Mga papi, may similar experience din ba kayo na ganito sa Astral, whether sa Cainta or sa ibang branch? Share nyo naman sa comment section for everyone's awareness. Yung experience lang natin na i-share, walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung nakikita nyo sa video, yun yung nangyari when we went back to Astral Cainta for the repair of our Android head unit. See you in part 3 ng Astral vlog natin. Babalikan ko kayo once maibalik sa atin yung unit. And let's see if, yun nga, Astral Cainta will be able to redeem yung poor after sale support nila. That's it. Thank you for watching. Till the next Budo. Peace!